tuktok ng bulkang Kanlaon, nakatayo sina Kali at Lia sa gilid ng bunganga. Sa ibaba nila, kumukulo ang apoy na tila may buhay. Walang takas, walang babalikan. Ang tanging daan pababa ay ang daan patungo sa apoy. Sa gitna ng apoy, may dalawang matang nagmulat. Hindi ito mata ng tao. Ito ang mata ng Diyos na matagal nang nagbabantay. Bawat kislap ay alaala ng mga sakripisyong nakalimutan. Nagsalita ang Diyos ng walang tinig. Naramdaman ni Kali at Lia ang salita sa kanilang mga buto. Hindi ako ang inyong kaaway. Sa ilalim ng aking apoy ay may halimaw na matagal nang nakakulong. Ang kadena ay kumakalas na. Sa ilalim ng kumukulong apoy may gumalaw. Isang malaking anino ang pumailan lang mula sa kalaliman. Ang mga mata nito ay pula, ang katawan ay balot ng apoy at kadena. Ilan sa mga kadena ay putol na, ilan pa ay kumakalas. Niyakap ni Lia si Kali. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Hindi siya natatakot sa apoy. Natatakot siyang mawala ang nag-iisang tao na nagmamahal sa kanya sa mundo. Hinarap ni Kali ang Diyos. Alam niya ang kailangang gawin. Kung may isang magsasakripisyo, siya na lang. Hindi dahil sa siya ang pinakamalakas. Dahil siya ang handang mawala. Kumuha si Kali ng matalas na bato. Iniwa niya ang kanyang palad. Ang dugo ay tumulo sa apoy. Hindi siya umimik. Hindi siya lumingon. Ang kanyang dugo ay mainit, tulad ng apoy na gusto niyang pigilan. Sumabog ang apoy, hindi dahil sa galit ng Diyos. Dahil sa halimaw na sumisigaw mula sa ilalim. Yanig ng kanyang sigaw ang bundok. Ang langit ay nagdilim. Ang mundo ay nanginginig. Hinawakan ni Lia ang kamay ni Kali. Ngunit ang liwanag ay mas malakas. Binitawan ni Kali ang kanyang kamay. Sa huling pagkakataon, ngumiti siya. Ang liwanag ay lumamon sa kanya. Wala nang natira kundi ang alaala. Nang magising si Lia, wala na si Kali. Ang bulkan ay tahimik na. Ang apoy ay hindi na kumukulo. Sa kanyang palad may bakas ng dugo na hindi kanya. Hindi niya ito pinunasan. Yun ang liwanag sa tuktok ng bulkan ay hindi kailanman nawala. Ito ay naghihintay lamang. Abangan ang part 3.